In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mapanig na buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at pangingilas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito? At sinusunod maging ang ng hangin at ng dagat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 11, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos sa Ebanghelyo ngayong araw, ipinapakita sa atin ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan at ang kanyang presensyang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng unos. Sa kabila ng panganib na kinakaharap ng mga alagad dahil sa malaking alon, si Jesus ay natutulog ng payapa. Nang siya gisingin, agad niyang pinakalma ang dagat at hangin. Sinabing, "Tigil at tumahimik ka." Ang tanong niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, ang pananampalataya ay ang ating lakas at sandigan. Sa unang pagbasa, ay tumutukoy sa pananampalataya bilang tiwala sa mga bagay na inaasahan at katiyakan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa pamagitan ng pananampalataya, ginagabayan ng Diyos sina Abraham at Sarah, pinangakuan ng lahi na kasindami ng bituin sa langit. At nagtiwala sila kahit hindi nila lubos na maunawaan ang plano ng Diyos. Bilang mga Katoliko, ang Ebanghelyo at unang pagbasa ay nagtuturo ng mahalagang aral tungkol sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Lalo na sa panahon ng pagsubok sa mga nangyayari ngayon tulad ng pandemya, kalamidad, kaguluhan o personal na suliranin. Madalas tayong mag-alala o matakot. Ngunit ang palaala ni Jesus ay ang pananampalataya, ang magbigay ng kapayapaan at lakas upang malampasan ang anumang unos sa buhay. Mga halimbawa sa kasalukuyang panahon,
sa kalamidad at bagyo. Tulad ng unos sa Ebanghelyo, maraming bansa ang nakaranas ng bagyo at pagbaha. Sa halip na magtaka kung saan ang Diyos, tayo ay tinatawag na manalig at magtulungan. Sa pandemya, sa gitna ng mga takot at kawalang katiyakan, ang pananampalataya ang nagsisilbing gabay upang magtiwala sa Diyos at sa kanyang plano. Sa mga relasyong nasira, tulad ng dagat na napakalma ni Jesus, ang mga pamilyang nagkakawatak-watak ay maaring mapanumbalik sa pamamagitan ng panalangin, pag-unawa at pagpapatawad. Paano natin mabago ang ating mga pagkakamali? Sa pagkilala ng kasalanan. Aminin ang ating mga pagkukulang at hingiin ang kapatawaran ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Sa pagkilos sa pananampalataya, magsikap na magbago at gawin ang tama kahit mahirap, sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa. Sa pagtitiwala sa Diyos, sa kabila ng ating mga pagkukulang, huwag mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay laging handang magbigay ng bagong simula. Panalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Amang makapangyarihan, kami po ay dumudulog sa iyo bilang isang pamilya, humihingi ng kapayapaan at kagalingan para sa lahat ng may sakit. Tulungan mo po kaming magkaroon ng malalim na pananampalataya sa iyo, lalo na sa gitna ng aming pagsubok. Palakasin mo ang aming kalooban upang harapin ang mga unos ng buhay ng may tapang at pagtitiwala. Bigyan mo po ang lahat ng pusong mapagpatawad at mapagkumbaba upang kami ay mabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church 2756. Ang panalangin ay isang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng ating mga takot at alinlangan. Sa Mateo chapter 6, ang paalala ni Jesus na huwag mag-alala sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Lumen Fide, Light of Faith, isang encyclical ni Pope Francis tungkol sa kalagahan ng pananampalataya sa ating buhay. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!